Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga drug session na nagliligwak kayo ng drug, sumisingot kayo ng... Imagine, yung First Lady natin, inakusahan niya na meron daw silang sex orgies doon sa sa Malacanang at sumisingot daw sila ng droga doon. Grabe tong taong to. Kriminal na nga. Ang dami niya ng kaso patong-patong na. Kung ano-ano pa lumalabas sa bibig niya. O tatakbo daw siya bilang presidente ninyo, mga Pilipino. O sige, mga Pilipino na hindi nag-iisip, iboto nyo to. Para dumami na yung mga Robin Padilla dyan. Oh my God. Let's continue. Drug, habang nagsesek orgies kayo, totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nagarkila kayo ng mga voodoo expert from Africa, pagkatapos mga witchcraft sa India, at ang inyong session Martes, at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod. Biro ninyo, naging demons na kayo, nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Kinulam na daw siya. Na kayo, kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatilis sa kapangyarihan. Ito lang yung... Para lang kayo ay humawak ng aming pera. Ito yung son of God. A disappointed son of God na naniniwala sa voodoo. Lahat ng aking kingdom materials from China, may taxes lahat yan. Milyon-milyon ang aming binabayad. Ngayon, ginagawa pa ninyo sa amin ito. Matuwid ba kayo? President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kaya sila'y gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo. Mag-resign para siya ang pumalit. Hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman ang dinak ko. Tatayo ako hanggang buhay kayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na lang mula sa mga banyaga na kasabwat ang mga makapiling Pilipinong ito na itinayo natin sa kapangyarihan, akala natin ay maasahan natin sila. Mga demonyo pala. Sorry to say that, but that is the truth. If that is not the truth, then tell me. And you cannot judge me. You cannot condemn me. I am dead already. I am a living dead in your book. CIA, FBI, State Department, USA. Gawin ninyong gusto ninyo. Ngayon na nakapagsalita na ako, lalangtad na ako. Hindi na ako natatakot. So takot pala talaga siya. Hindi na daw siya natatakot niya. Ibig sabihin takot pala talaga siya. Ay mangyayari maging glorified body kung hindi ko tatablan ng bala. O kaya tatablan pa ako sapagkat hindi pa nangyari yun. Handa na akong humarap sa mga bala ninyo. Basta ito ay nasabi ko na sa social media. Huwag ninyong ligwakin. Naalis na naman tayo sa sa internet. Sandali lang guys, connect muna uli ako. Ano na lang, konti na lang. Mga ano na lang to, mga 4 minutes na lang. Four minutes more.
once more. Still on live. I can't slide behind you, can I? Oh my gosh, I can't even switch. Can I just walk Did, behind did you guys kick me out? Yeah, go ahead and jump back on. Can I walk behind you? Or should I crawl? All right. Balik tayo. Oh my gosh. Ito, para sa bansang Pilipinas ito. Mahal ko po kayong lahat. Pagpalain natin ang ating bansang Pilipinas. Pagpalain tayo ng ating buting Diyos. Pagpalain at ibigay natin ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. At tandaan ninyo ito, hindi mananaig ang kadiliman sa bansang ito habang may boses na ganito. Sumunod po kayong lahat at tayo ay magkaisa ngayon para itaas ang bandila ng kalayaan ng ating bansang ibinigay ni Rizal ang kanyang dugo. Ibinigay ng ating mga heroes ang kanyang dugo. Ngayon, itong mga slaves na to ay hawak ang leeg nila ng mga banyaga at tayo ay ipinagbili na sa kanila. Hindi ako papayag hanggang ako'y may buhay at hininga. Total, patay naman din ako sa inyong libro. Okay na ako sa buhay ko. Masaya na ako. Meron na akong accomplishment. Handang-handa naman ako pumunta ng langit noon pa. 50 years ago, I was ready to go to heaven because I have been there thousands of times and I saw my mansion there. Nandito lang ako para sa aking bansang Pilipinas, para sa kaligtasan ng mga kaluluwa sa buong sanlibutan. Yun lang ang dahilan kung bakit ako narito. Pero natatakot mamatay? Hindi po. Hindi siya natatakot Sapagkat ako'y mamatay. nasa kanya Umiiyak at siya lang. nasa akin. Ano man ang mangyayari sa akin tulad ng aking amang si Jesus Christ, ipinako sa krus, ay handa po akong magaling na aking buhay sa isang worthy cause na sinasabi ko dito. Magandang gabi po, magandang araw sa inyong lahat. Hanggang dito lang, pagpalain tayo ng ating dakilang Ama, sa kanya lahat ang kapurihan at ang kapasalamatan. Oh my gosh, you guys. Nag-enjoy kayo dyan sa sa recording na yan. Nung December 9, 2023, pinapalusot niya, sabi niya sa mga members at workers niya, na glorified na daw siya. O ngayon, itong glorified body, takot pala. Sabi niya, siya mismo nagsabi, narinig natin, di ba, na he is living dead. Oh, kasi nanginginig pala talaga yung kanyang bayag. Oh. Mali ako kasi sabi ko wala siyang bayag. Meron pala, nanginginig nga lang. Parang ganun, oh. Tiling. Oh my gosh. So yan yung guys, yan yung update ko sa inyo. Gusto natin na ipagpatuloy natin itong laban na to. Kasi kung ano-ano na, parang nasisiraan na ng bait talaga si si Mang Kanor, no. Yung state of mind niya ngayon, kailangan niya ng medical health, no. Na-mention ko naman sa inyo na yung kanyang nanay at tatay ay magpinsang buo. So, meron po talagang lahi sila na may kulang, no? Kasi yun naman talaga in scientific way or scientific theory, kapag ganun daw ay may mga diferensya talaga sa utak ang mangyayari. So, so ito si Mang Kanor, ipag-pray na lang din natin na hahaba yung kanyang buhay. Kasi hindi naman tayo, it's so unfair, no, kung mamatay siya o kaya may mangyayari sa kanya na hindi niya mapanagot, hindi niya maharap ang mga consequences, ang justice na dapat niyang harapin para sa mga victims niya. Pinag-aagawan daw siya ng mga babae, mga foreigner pa yon. Yung mga nag-aagaw sa kanya. Grabe. Super Adonis talaga siya, no? Hindi mo maintindihan, maawa ka na magagalit ka. But guys, salamat talaga sa inyo. Gusto ko lang ipaabot sa inyo itong update na galing sa kanila. So yan yung latest na update after nung ng Senate hearing, no? Kasi lalo na alam niya na lumabas na yung napirmahan na ni Meg, no, ni Senator Meg Suberi, yung kanyang supina
So, wala na talaga siya, guys. Sabi ko sa inyo, ano na to, checkmate na. Kung sa chess pa to, wala na, checkmate na. Kahit ano pang gagawin niya, kung ako sa kanya, harapin na lang niya. You know, come what may. Kasi, ganun din naman, kung hindi niya haharapin, mapo-force talaga siya. At ikukulong na lang siya diretso. Tama naman, kaya pala talaga siya nagtatago. Sabi niya, nagtatago siya sa iba't ibang kwarto. Inamin niya rin. Noon, sabi niya, hindi siya natatakot. Pero kalaunan, inamin din niya na nagtatago siya. So, ngayon, parang nakita na natin, very clear to us now, kung ano talaga itong si Kibuloy at kung ano ang intensity ng kanyang manipulation, ng kanyang pagka-narcissistic, no? At kaya, sana tayong mga hindi nakaranas na ana namin, I hope na maging empathetic ba tayo sa mga kasamahan namin na nandoon pa sa loob, na kung minsan lumalaban sila ng patayan talaga. Kasi masyado silang na-brainwash, masyado silang na-manipulate. Narinig nyo naman ang style ni Pacquiao. Kung yan ang naririnig nyo day in and day out, hindi po talaga maiiwasan na yung mga brain cells po ninyo, no, magdadry. Kaya wala na silang ibang pinapakinggan o pinapaniwalaan. Yung mga sinasabi na lang ni Mang Kanor, ni Pacquiao. So, kaya ako po na sa mga na nandoon pa. Although, nadagdagan po ang mga dapat na humarap sa Senado, kasi mga abusado din kasi kung ano yung mga sinasabi ni Pacquiao, sinusunod nila, minsan dinadagdagan, dinodouble nila para mapasaya nila si Pacquiao. Kasi ganun si Pacquiao kung susundin mo lang yung utos niya, you are not worthy. Pero kung lalagpasan mo yung utos niya, kung sasabihin niya sa'yo na saktan mo yung worker na yan, ipunish mo yan, paluin mo yan, kung palo lang ang ginawa mo, you just follow the order. So, that means it's nothing. Pero kung paluin mo yan, tapos hindi mo pakainin, papastingin mo, o kaya silihan mo yung kanyang mata o yung kanyang katawan, then you are great in his eyes. So ganyan, tingnan mo ang kung anong klaseng utak meron yan. So nakita nyo ang kanyang pag-play victims, ang kanyang pag-iyak-iyak para kumuha ng sympathy public. So guys, tatakbo daw siya bilang presidente. So ito po ang isa sa ating haharapin siguro. Sa prison siya tatakbo, magiging presidente siya ng Pilipinas kung yung mga Pilipino ay hindi gagamitin ang ulo, ang utak, at iboboto itong si Kibuloy, katulad ng binoto nila si Robin Padilla na wala namang laman ang brain cells, mga dead ball naman. No, walang kalutay-lutay. So kung hindi pa tayo mag-learn ng lesson, there you go guys. It's all up to you. Nasa ating mga kamay kung saan natin idadirect yung ating bansa, yung future ng ating bansa, ng ating bayan, ng ating mga anak, ng ating mga apo, ng ating mga next generation. Kaya let's use our choices wisely ba? No, magkaroon tayo ng lesson sa mga nakaraang mga pangyayari. So ngayon guys, nagpapasalamat ako, ang dami nating viewers. I think this is the first time na lumagpas tayo ng 1,000 viewers, no, sa isang segment natin. Salamat talaga guys. I will update you as much as I can, kahit nasa bakasyon tayo, kahit out of town tayo. We will find a way to connect with you, no, kapag meron tayong mga bagong update. So